Tuluyan na po na nagdeklara ang pag-asa ng onset ng rainy season at southwest monsoon. Yung pinagkaiba nila, yung southwest monsoon ay focused dun sa wind direction. Dapat yung hangin na nakakaapekto sa ating bansa ay nanggagaling sa timog kanluran o southwest ng Pilipinas. At ito rin ay nagdadala ng mga pag-ulan lalo na sa western part ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero yung onset natin ng rainy season ay focused dun sa dami ng ulan or yung sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan dun sa mga given months na yon kapag nag-onset na. Pero dapat isaalang-alang natin na hindi porket na nag-onset na tayo ng rainy season ay uulanin na tayo po lagi. So meron din tayong tinatawag na monsoon break. So ito yung kapag malakas yung easterlies ay napipigilan yung movement or yung southwesterly wind na nakakaapekto sa ating bansa. Kaya may mga araw na at least 3 days na sunod-sunod na hindi tayo inuulan. Pero dito sa ating latest satellite image, makikita natin yung epekto nitong southwest monsoon at ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan lalo na sa Palawan, specifically sa buong Mimaropa, sa western part ng Visayas at sa western part ng Mindanao. Particular tayo dito sa Zamboanga Peninsula. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area. Ito po ay nasa silangang bahagi ng northeastern Mindanao or Caraga region ng about 1,120 km. At ang latest natin na time ng pag-locate ng location nito ay kaninang 3 p.m. Itong low pressure area na ito ay naasahan natin na sa loob ng 24 hours ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung development niya para maging tropical depression ay mababa. At yung northwest propagation niya, dahil meron tayong trough or yung expansion niya. Ibig sabihin ng trough of low pressure area ay merong elongated extension yan na kung saan yung mga lugar na yon ay may lower atmospheric pressure. Kapag low yung atmospheric pressure natin, doon nagkakaroon ng movement ng winds paakyat from surface na maraming moisture papunta sa atmosphere. At dahil sa movement ng hangin na yun, nagkakaroon tayo ng maulap na kalangitan. At dahil dito sa mga ulap na yun, ina-expect natin na magkakaroon ng mga pagulan sa eastern part ng Visayas at ganun din sa eastern part ng Mindanao. Bukod po dun sa low pressure area na yan, ay wala naman tayong ina-expect na bagyo except dun sa tinitignan natin na LPA dun sa na binanggit natin kanina. Para po sa ating forecast bukas, patuloy yung epekto ng parehong southwest monsoon at nung trough of low pressure area. At dahil dyan ay patuloy tayo makakaranas ng maulap na kalangitan dito sa Mindoro at sa Bicol region. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon ay patuloy yung partly cloudy to cloudy skies. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo uulanin. So may chance pa rin sa hapon at sa gabi lalo na magkaroon tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorm. At dumadalas na yan sa mga susunod pa na mga araw. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 33, sa Baguio ay 17 to 24, sa Lawag ay 25 to 33, sa Tugigaraw ay 25 to 36, at sa Legazpi ay 25 to 33. Patuloy po yung epekto ng trough of low pressure area at yung hanging habagat or yung southwest monsoon. Kaya patuloy na magiging maulap dito sa Palawan, sa buong Visayas, at ganoon din sa buong Mindanao. Pero hindi po ibig sabihin yan ay 100% na uulanin tayo. So maaari pa rin po tayo na maka-experience ng maalinsangang panahon, pero mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa mga nabanggit natin na atmospheric systems. Dito po sa Puerto Princesa, ang agwat ng temperatura ay 25 to 32, at sa Kalayaan Island ay 26 to 31, Cagayan de Oro ay 25 to 32, at sa Davao ay 25 to 32. So, gaano ba kadami yung ina-expect natin na bagyo ngayong buwan ng June? So, ina-expect natin na may 1 to 2 tropical cyclone na papasok. Pero hindi ibig sabihin nun na limitado lang sa number na yun. Maaring lumagpas din ito ng dalawa, depende sa atmospheric systems na makakaapekto sa ating bansa. Also, kung mag-develop man yung low pressure area into tropical depression or maging ganap siya na bagyo, tatawagin natin tong Auring at ito yung magiging unang bagyo sa taon na 2025. Pero ito po ay somewhat na rare case dahil minsan may mga taon na January pa lang ay nagkakaroon na tayo ng bagyo. Pero this year, June po yung buwan na in-expect natin na baka dito pa lang sa buwan na to magkakaroon tayo ng bagyo. So ito po yung climatological track o ito yung usual track
pag tinignan natin yung mga previous na mga bagyo na dumaan sa ating Philippine Area of Responsibility sa buwan ng June. And kung titignan natin yung climatological number or yung historical average na dami ng mga bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, during month of June ay nag-start pa lang na dumami. And then, sa first half ay konti yung mga pumapasok na bagyo, pero sa second half, simula June hanggang December, ay dito na, or siguro November, ay dito na yung mga buwan na kung saan marami yung mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kabila ng epekto, yung southwest monsoon at saka yung trough of low pressure area ay nakababa po. So wala po tayong gale warning at malaya po na makakapaglayag yung mga kapwa natin Pilipino na mangingisda at seafarers. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na tayo maapektuhan dahil posible pa rin yung mga localized thunderstorm at yung mga pag-ulan offshore o sa karagatan natin. Kaya kung maliit po yung sasakyan pandagat natin, ay mag-ingat po at maging mapagbantay, lalo na kapag maliit yung sasakyan pandagat ay maaari po tayong maapektuhan. Also, dahil po nag-onset na tayo ng rainy season, ay pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin na halimbawa may problema pa rin tayo sa bubong, sa dingding ng bahay natin, ay ngayon na po ipagawa na natin para bago pa tuloy-tuloy na ulanin yung mga lugar natin, ay at least handa tayo. Dito naman sa ating 3-day weather outlook or yung ina-expect natin na panahon sa weekends hanggang sa Monday, Saturday to Monday, ay dito sa mga piling lugar sa ating bansa, itong Metro Manila, Baguio City at Legazpi City ay una sa Metro Manila at sa Baguio, patuloy yung partly cloudy to cloudy skies, pero may chances pa rin ng mga pagulan sa hapon at gabi. Pero sa Legazpi, dahil dun sa northwestward movement ng low pressure area or yung extension niya or yung trough of low pressure area, ay patuloy na magiging maulap ang kalangitan sa Legazpi at magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na mga pagulan. Dito naman sa Kabisayaan, sa Metro Cebu, sa Iloilo at sa Tacloban, simula Saturday hanggang Monday ay tuloy-tuloy po na magiging maulap yung kalangitan natin at magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. At sa Mindanao, specifically dito sa Metro Davao, medyo konti po yung chances na ulanin tayo. Pero patuloy yung partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin ng mga pag-ulan. Hindi lang kasing pronounced dito sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City na mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dahil patuloy sila na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at mga thunderstorm.